So, ang pupuntahan natin ngayon, ang paborito ninyo, cute at nakakatawa. Kilala nyo bilang si Nico Dax, Nico Natividad. Hi, Hello! Miss Karen! Hello, Oh kumusta? my gosh, napakagwapo mo naman sa hapon. O, diba? Pasok po. Hindi sa aking salon to, ha? Baka... Oo nga. Baka magulat yung asawa ko, may business akong tinatago sa kanya. Kay Miss Jenilyn po ito. Kay Jenilyn ito. Ano lang tayo, baka may papagawa kayo. So, kay Jenilyn Mercado, itong Fit and Form. Ang ganda ng salon, ah. Bakit mo ba pinili na magkita tayo sa salon? Hindi kasi gusto ko mapag-usapan natin yung mga naging racket ko trabaho. Naging ano ko dati sa salon eh. Assistant. Ikaw? Mga blower. Ikaw? Linis ng mga gamit, makeup. Bago ka sumikat, nagsimula ka na naglilinis-linis. Sumasama ako sa mga, sa labas, sa mga shoot. Sa mga shoot. Oo, bit-bit ko yung mga gamit ng mga makeup artist, hairstylist. Isipin nyo, pero tignan nyo buhok niya, ang ganda. Kaya alam ko kung ano Ito yung... ba yun? Ayan. Kaya ang ganda ng Kaya buhok marunong mo. ako kapag may gumawa sa akin kung pangit o hindi, sinasabi ko, alam ko yan. Oo. Mali yan. Yan. Ilan taon ka noon nung nagtrabaho ka sa pagsasalon, sa pag-aayos ng buhok? 18. 18. Wait. Bakit mo ginawa yun? Racket. Racket. Kasi maliit ang kita ko nung nagwe-waiter kasi per hour lang yung bayad. Pero inalok ako, gusto mo sama-sama ka, mag-a-assistant ka lang. So, bago sumikat ang Nico Natividad, ang dami mong odd jobs. Oo, kung saan-saan, diskarte. Diskarte talaga. Oo, anong pero lahat legal, malinis naman. Oo, anong naituro sa'yo ng mga trabahong iyon? Maging disiplinado, masipag talaga. Oo. Diba? Tsaka doon ko napatunayan na lahat ng trabaho mahirap. Lahat ng trabaho nakakapagod. Walang kaarte-arte. Wala dapat. O, may tanong ako, marunong ka ba magkulay ng buhok? Mga pag-a-apply, pero syempre... Talaga, like ito, kaya mo itong gawin noon? Oo, Hello, madam. Mag-a-apply. Ito, Oo. sino nagturo sa'yo noon? Si RJ De La Cruz, kilalang hairstylist na rin siya ngayon. Gusto ko nga makita, hawakan natin. Ito, meron dito. Pahawak natin kay Nico, ha? Ay, yung ganito. Ito. Yan. So, gaano katagal katinuruan? Months din ako nagtrabaho dun, parang 8 months. Siyempre, yung turo, sama-sama, matututo ka na rin Oo. talaga. Una kasi, taga-bit-bit lang ng mga gamit. Oo, Tapos, wow! Siyempre, Ang Nico Natividad, marunong talaga Oo. magkulay May ng hagod, buhok. may May hagod. hagod. Tignan nyo, guys. siyempre, kailangan gaganyan-ganyan mo yan. Minsan, inaakala ng ilan, madali ang trabaho sa salon. Lalo pag nakasira ka siyempre ng buhok, di ba? Nangyari na ba yun? Ay, ako naman po, ma'am, assistant lang. Siyempre, ayoko makialam din ng totoong kulay. Di ba? Tapos, yung lalagyan natin yung foil. Oo, ayan. Hindi pa. Diretso O, ko na diretsuin mo. O, so, ganyan. Ayan. So, apply mo lang. Oo. So, isipin nyo yung mga nag-a-assist sa inyo na sa salon na malay nyo, isisikat yan isang araw. Tignan nyo naman to. So, from salon assistant, nagbo-blower ng buhok, eto ka na ngayon. You're a star. Oh, hindi ba? Hindi ba? Pero ano ang mga nagawa mo noon bago ka umabot sa ganito? Nung second year high school, nasta pa ako mag-aral. Naglilinis ng jeep sa Bagong Silang kasi natira kami doon eh. Oh, so, racket-racket. Tapos, nung college, working student, nag-wedding coordinator po. Pag Saturday, Sunday, kasi walang school yan eh. Yun, racket-racket. Bakit ka naglilinis ng jeep noon? Paano ka napunta doon? Nagka-problema kami yung side ko, financial crisis. Kasi ano yun, yung parang natutunan ko na kung di mo kayang makatulong sa parents mo, huwag ka na lang maging pabigat, di ba? So kumbaga, sabi ko yung sarili kong kinikita, at least may sarili akong pera, hindi na ako hihingi sa kanila. So mula nun, yung mga nagiging pinagkakitaan ko, ginagastos ko rin sa sarili ko. At yung paglilinis ng jeep, anong ginagawa mo noon? Yun, pag kumakain sila sa karinderya nung stepmom ko, kasi mga jeepney driver yun. At tatanungin ko sila, papalinis po ba kayo? Lilinisin namin loob, wawalisan, re-refill namin yung tubig, ng radiator, tapos pati yung mga upuan, pupunasan namin ng basang-basahan. Tapos magtitip lang yun, 20, 30 pesos, pinakamalaki na nun. Ayun, 30. Siyempre, Isipin mo, 30 pesos. Nakita din kasi ng, Pero anong ginagawa mo sa 30 pesos noon? Hindi, sa isang araw kumikita ako 150, buong maghapon na yun. Pang sariling, pera. Siyempre, kahit pa paano, nagsiselfone na ako nun. Second year high school. So magaling ka dumiskarte noon pa? Makapal mo ka, hindi na Pero ano ba ang kinagisnan mo? Ikwento mo. Okay naman kasi yung daddy ko, OFW sa Japan. Pero ups and down kami. Parang na-experience ko na okay kami, lahat ng mga PlayStation, meron kami niyan, private school kami nag-aaral, may bahay kami, tapos biglang down na hindi ko nalalaman yung totoong problema kasi bata pa kami. So parang di sa amin sinasabi kung bakit
ano kami ngayon, salat. Pero okay naman, hindi naman kami nagdadamdam nun. Parang tuloy lang. Pag meron, pag wala. Tapos parang dumating sa point na talagang nagkaroon na ng problema sa pera. Yun, nung nahinto, pinaalis kami sa apartment, natira kami sa bagong silang. Yun nga, nag-start ako maglinis. Then, mga 3 months, nakabangon na naman. Si daddy ko, nasa Japan siya noon eh. Nakabangon, balik pag-aaral. Pero nung hindi na ganun kaganda yung buhay namin, parang normal na lang, tama. Kaya dun ko naisipan na mag-working student. Nung college, nasabi ko, racket ako sa pag-wedding coordinator para magkaroon ako ng sariling pera. Makabili ako sarili kong damit, pabango. Kasi nakakaya na rin humingi. Kumaga, pag humihingi ako, pambaon na lang. Ilan ba kayo magkakapatid? 2. Dalawa kayo? Pero kasi broken family po kami. So may kapatid din ako sa labas. Pero yung tatay mo, nag-OFW Sa Japan, 13 years. Ang nanay mo, nagtatrabaho. Then, may sarili na rin kasing pamilya yun. Sila. Kumbaga, 2 years old pa lang ako, walay na sila. Yung mami at daddy. So, sino nag-aalaga sa inyo noon? Lumaki ako na puro tumira sa tita, lola, yung paalaga. Kasi yung daddy ko, nung nagtrabaho siya sa Japan, nung 2 years old ako, umuwi siya, 14 na ako, straight. Kumbaga, lumaki ako sa mga kapatid niya. Na, doon ka muna. Pagka after 2 years, lola mo mag-aalaga sa'yo. Tapos, tita mo naman. Puro ganun, salit-salitan lang. Ang nanay mo, hindi ka lumaki doon. Hindi. Hinihiram-hiram lang kasi may pamilya na rin siyang iba eh. May mga anak na rin. Pero Nico, that must have been hard. Isipin mo lumaki ka, hindi sa mga magulang. Hindi. Kumbaga may mga, siyempre birthday, Pasko, graduation, mga family day na, siyempre ang uma-attend, tita mo, lola mo. Kaya ngayon na may anak na ako, ayoko mag-work sa ibang bansa. Kasi yung sa daddy ko, 2 years old, 14 yun, straight yun. Wala yung nagbakasyon siya ng 6 months kasi si daddy ko no TNT. Pero hindi ba sumama loob mo sa nanay mo din na hindi ka niya kinupkop? Oo, hindi ko alam kung parang tanggap ko na may sarili siyang pamilya. Pero hinihiram na ako. Parang anak, hiramin kita pag Biyernes, babalik kita pag Sabado. Casual, parang wala ako dinamdam. Hanggang ngayon. So sinabi mo kanina nga, yung tatay ka na, ano yung ginagawa mo? Katulad yan, bago po tayo mag-meet, yung anak ko kasi birthday ng classmate niya sa Eastwood gagawin. Inatid ko siya. Sabi, yung mga ganung bagay na parang hanggat kaya ko tang samahan, sasamahan kita. Kasi yung time dati na lumalaki ako, wala eh. Hindi ko sila kasama eh. Siyempre, hindi mo na mababalik. Matured na ako, parang ang corny naman kung maglalambing ako na parang bata, nahihiya na ako sa mami. So what kind of father do you want to be? Parang gusto ko, best friend din ako ng anak ko. Yung hindi siya takot sa akin, parang kung gusto niya mag-hangout kami, kahit paglaki niya, yung hindi siya mailang sa akin kasi gano'n yung nararamdaman ko ngayon sa mami at daddy ko. Parang nahihiya ako. Hindi ako galit sa kanila, pero hindi ako ganun ka-close sa kanila. Diba? Parang hindi ko kaya lokohin yung sarili ko eh. Kasi nga, hindi ko sila nakasama. Ang lungkot naman noon. So don't you miss having parents? Nung umuwi kasi yung mami ko, parang nung umuwi siya nito lang, alam mo, parang hindi ko siya makisap-pising kasi nahihiya ako. Kasi hindi ko siya nakasama, yun yung naging epekto. Pero mahal ko siya. Kaso parang sanay na rin ako na wala sila. Yun yung nakakatakot na sanay na ako. Yun ang ayoko maramdaman ng anak ko. Yung masanay siya na wala ako. Nakakatakot. Diba? Gusto ko yung talagang 2 days pa lang, nahanap niya na ako. Yung kahit malaki na siya, college na, nasa si daddy, nasa out of town siya, kailan siya uwi? Gusto ko yun yung maramdaman niya. You want to be a good father. Naman. Hindi ko naman sinabing masama yung nanay at tatay ko. Kasi yung relationship nila na naghiwalay sila, yun talaga yung kapalaran nila, yung naging relationship nila. Labas na ako doon. Hindi ako galit kung bakit sila naghiwalay. Maaaring hindi talaga sila nagkasundo. Sinasabi naman ng mami ko na, sorry, hindi kami nagkasundo ng daddy mo, kaya nagkahiwalay. Okay naman. Tsaka hindi lang naman ako yung broken family. Dami dyan, di ba? Tanggap naman namin. Naging independent si Nico. Yun eh. Naging matibay ka. Naglinis ka ng jeep. Naging wedding coordinator ka. Waiter. Ano pang ginawa mo? Nag-waiter. Waiter, tapos after noon, parang maliit kasi yung sweldo nung sa pag-waiter. Nag-ano ko, yung assistant naman ng hairstylist. Kung kalala niya si RJ De La Cruz. Yun, sa mga labas, sa mga shoot, naalala ko pa noon, inaayusan niya sila Solen Yusap, Georgina Wilson. So ako naglilinis nung makeup brush niya. Isipin mo yun? Mahihain pa po ako nung Totoy, parang 18 years old. May time pa di ko makalimutan. Sabi niya, sinushoot si Solen Yusap. Lagyan mo siya loose powder. Hindi pa ako marunong. Tatak-tak mo lang yun, tapos gaganon mo sa mukha. Nanginginig ako kasi, di ba, hindi naman talaga. Di ko At saka sikat na si Solen noon. Mga product yun na sinushoot nila.
Swelduhan po ako nun eh. Parang 500 binabayad sa akin. Tapos pag natutuwa naman yung client sa labas, parang nagbibigay sa amin. Hati-hati na kami. Ayun. Basta 500 yun, sasamahan ko na yung So, hairstyle. nung kinita mo yung una mong 500 piso, ano pakiramdam mo noon? Tuwan-tuwa na ako kasi nung rumarakit ako sa salon, waiter ako nun sa isang pizza parlor per hour. Ang sweldo ko lang, nyo. 39 pesos isang oras. Eh, ang trabaho ko nang pa-apat na oras lang. 160 pesos! Kaya nung nag-racket ako 500, dito kami rumaracket sa Makati, sa QC, kasi dito yung mga shoot ng mga ads eh. Oo. Oo, yun, 500 din naabot Pero sa akin. tuwan-tuwa ka noon nung kumita ka ng 500. Tsaka masaya pa ako sa yung pagkain, laging masarap. Kasi di ba sa mga shoot, ang mga pagkain, restaurant, Oo. mga donut, pizza, talagang enjoy na enjoy ako. O, isipin mo, ganyan kaliit kinikita mo noon nung nanalo ka noon sa... Agandang lalaki sa Showtime. 300,000 yun. 300,000. Tapos may tax pala yun. Akala ko malinis kasi kinuha ko yun sa security bank. Pumila ako, dala ko yung cheque. Ang inaabot sa akin, 240 lang. Oo, nagreklamo ka. Sabi ko, 300 po Oo yung napanalunan ko. Eh, wala pa akong alam sa mga bat-bat, mga ganyan-ganyan. Ayun, inabot sa akin 240. Pero ano yung reaction mo noon nung nakakita ka ng 240,000? First time ko makahawak ng ganong halaga. Kalaking pera. Pero sa totoo pala, dumudulas lang siya. Oo. Lalo na, dumami yung kamag-anak ko nun. Oh my... May pinsan pala akong hindi ko kaapelido. Nagulat ako. Oh, anong ginawa mo sa 240? Anong binili mo? Mga damit syempre. Kasi Oo. syempre, yun ang una mong needs kasi wala naman ako magagandang Bumili damit. ka ng kotse noon? Hindi. Hindi pa. Maliit lang. So, damit. Sapatos. Tapos syempre, may pamilya rin ako ng hiram, mga humingi. Wow, Mga nagpahiram ka. Naging sakitin sila. Hindi, joke lang. Di, syempre, normal na. Magtulong din. Oo, Tas tumulong ka. Nagtabi ako kasi buntis yung wife ko nun. So, tignan natin kung talagang marunong, ha? So, isipin mo kung ganyan tayo kagwapo, magganito. yung nag-a-assist mag-blower or mag-blower. So, dapat daw isa-section muna na naalala ko. Oo. Ayan, para kumbaga unahin natin yung baba. Ang hirap mag-blower kaya ng buhok ng babae, ha? Ang hirap. Na mahaba. Kaya minsan yung wife ko nagpapa-blower sa akin. Totoo? Nagpapa-blower misis mo sa'yo, si Shelo? Minsan po. Yan. Dahil marunong ka pa. Mm. Na in love ka na ba sa customer noon? Hindi, tinatanong ko nga. Nabigla. Nangyari na ba yun? Wala po, wala. Wala. Pero dati, lagi ako napapagkamalan, ay, di gumagana. Oo. Teka lang. Oo. Saan? Dito. Siyempre, dito nagaga. Tinesting din kita, ma'am. Yan. Wow, marunong! Marunong mag-part, oh. Alam mo, inspirasyon si Nico, ha? Sa mga nagsisimula sa mga odd jobs. Isipin nyo. Oh. Marunong! May hagod! Huwag tututok sa mukha, magagalit yung client. Dapat pag ganyan, ma'am, huwag kaanin yung mga pilikmata. Alam niyo na. Masisira. Oh. Inakala ba noon na dahil nasa salon ka, inakala na gay ka? Kaya nose line ko magkuda ng mga gay linggo. Oh, Di ba? No way! As in? Nose line ko! Ay! Carry bells ko kasi syempre, dami kong nahihiring aid ng mga Becky friends ko, ng mga Beckymon ko. Kaya nga, kunyari, may sasabihin nila, ay, ang gwapo nung otaw. Kunyari, gwapo nung lalaki. Hindi, dalawa to Miss Karen. Minsan naman, jowa ako. Oh my God! Jowa ako. Oo. Na lagi, hindi totoong rumarakit yan. Jowa niya yan. Ganon. Eh, sabi ko naman, Ang sakit din nun, no? hindi May ako, stereotype. love ko ang LGBT community. Kung totoo may karelasyon kang ganun, nasa sa'yo. Ako, aminado ako na wala kami relationship nun. Boss ko siya. Oo. Kasi nga nung wedding ko, siya pang nag-ayos sa amin. Pero ang malinaw lang, dapat wag mag-stereotype. Tama. Wag mag-stereotype. Kasi mayroon talaga mga manggugupit tsaka stylist na lalaki. Oo. Di ba? Eh kaso, tas sabi pa nila, pogi na yan, magbubuhat ng gamit. Laging ganun yung nila sa akin. Pinag-uusapan ako ng mga photographer. Kasi pag mga photographer, mga lalaki yan, di ba? Tapos naririnig ko sila, pinag-uusapan nila ako, ganun. Hindi ka na nun? Hindi, kasi ka na daw? mukha akong pera. Sabi ko na lang, Mukha akong pera. Ano ba? Parang kung masasaktan ako, huwag ko nang pakita sa kanila. Oo. Mas talo kayo. So kung pasasaktan ako, iuwi ko na lang sa amin. Kasi doon na lang ako na nakakainis naman sila. Pinag-uusapan pa nila. Huwag ko pakita doon. So, ang nangyari, nag-waiter ka, ano pa? Naging OFW. Nag-OFW ka? OFW. Ilang taon ka nun? 18 years old. Magna-19 ako doon. February 13, yung tanda ko pa. 19 years old Nasa ka, Dubai. nag-OFW ka. Kasi- Anong trabaho mo doon? Florist. Nakakatawa nito, Miss Karen. Lahat ng napagtrabaho ko, ang lagi sinasabi, gwapo-gwapo mo, naglilinis ka ng jeep. Gwapo-gwapo mo, laging ganun. Eh, ako po, ang lagi kong inaano, kung ano lang iano, kasi ang habol ko pera. Hindi ko pa tinitignan doon na
Mahirap. Kaya nga yung kwento dun sa nag-alok sa akin, Flores, dinaya ko resume ko. Na sinabi ko, may experience ako. Kahit wala? Wala. Kasi nga po, yung hindi yung Dubai, yung kita parang 16,000 sa buwan. Ang kinikita ko dati kasi 6K a month eh. So sabi ko 16,000. Siyempre laking-laki na ako doon. Dinaya ko. Pagdating sa Dubai, sabi ng mga Pilipino doon, sige, gawa ka. Sabi nila, sa harap. Kinuha ko yung gunting, bulaklak, breakdown ako. Kasi wala akong idea eh. Nag-iiyak ako, tapos sabi ko, iyak ako na iyak, sorry, hindi po talaga ako marunong. Tapos sabi nila, alam namin sa paghawak mo pa lang ng gunting. Na hindi ka marunong. So pag tinanong ko, anong bulaklak to? Hindi ko alam kung totoo bulaklak talaga. Hindi nga niya alam. So wala akong idea. Pero nasa Dubai ka na Nasa Dubai na ako noon, tapos umiiyak ako, sabi ko, takot ako baka pauwiin nila ako, sumbong nila ako sa amo namin na Arabian, di ba? Na parang sabi ko, ayoko po, gusto ko lang po mag-work. Alam nyo, may nagsasabi na ang mga Pilipino daw sa ibang bansa. Sabi nila sa Albay, may mapabait din. Kasi silang bait nila eh. Parang sabi nila, tuturuan ka namin. Then for the meantime, pag tinanong yung boss natin kung saan yung gawa mo, turo mo muna yung gawa namin. Tapos doon ako natuto unti-unti. Gaano ka katagal sa Dubai? Ang kontra ko po doon, 2 years talaga. Nung 6 months ko, tumawag yung family ko, namatay yung lola ko. Ngayon, umuwi ako ng Pilipinas. Ang nangyari, parang sinabihan ako ng family ko na huwag ka nang bumalik. Dito ka na lang mag-work. Kasi nga, kinuwento ko na nalulungkot ako, nahihirapan ako. Hindi na ako bumalik. Tapos bumalik ako sa pag-waiter yung time na yun. Nag-waiter na ako noon ng 6 to 7 months. Nagkaroon naman ng show sa Showtime, yung Gandang Lalaki, 2014. Wala akong idea kung ano yon. Ngayon, sabi lang nung girlfriend ko, pregnant siya nun, tsaka family ko, may audition sa, may palabas sa Showtime. Mga gwapong lalaki daw na may trabaho. Mahihain ako night commercial, di ko naman pinupuntahan eh. Sabi ko, ayoko ng mga ganyan TV. 300,000 premyo. Kinabukasan po talaga. Pumila po ako sa audience entrance. Mukha po talaga akong pera pag sa mga ganyan. Talagang, nung nalaman ko na 300,000, pumila ako. And the rest is history. Inakala mo ba na aabot ka sa ganito ngayon? Hindi po kasi lagi ko pinagdadasal noon dati. Work lang, work, tas never naman sumagi sa isip ko na gusto ko mag-artista. Kasi kahit sa pageant, di ako sumasali. Wala. Kasi nga po, mahihain talaga ako noon. Pero hindi ka mukhang mahihain kasi ikaw si Nico Dax. Paano ka naging mahihain? Sa pangalan pa lang, Nico Dax. Self-proclaim, no? Anong sinasabi ng mga kaibigan ko, di ka naman dati ganyan, Pag nauwi ako ng Bulacan. Dito na lang siguro, lumabas din. Ba't Nico Dax ang naisip mo? Wala naman. Naisip ko lang kakaiba sa social media. Kasi alam mo naman ang ibig sabihin ng Dax? Oo, alam mo naman po. Hindi naman pertaining doon. Hindi naman. Dax yung puso. Ang puso ang malaki. Ang malaki. Pero ba't komedyante ka nga sa social media? Yun po yung ugali ko talaga, makulit talaga sa social media. Then, madaldal po kasi ako. Talagang pag uumpisan ako, tuloy-tuloy. Kaya minsan, favorite din ako isama ng mga kaibigan ko na, nasaan na siya? Ba't wala pa siya? Tahimik natin. Because... hello pare. Ay pare, sayang pare. Dito ako ngayon sa Boracay. With my family pare. Sayang, kung nandyan lang ako pare, naman pupunta ako, basta inuman. Tinatawagan nila ako pag sa mga party, kailangan may babangka. Makulit po kasi. Mula sa paghihirap, ngayon sikat ka na, kumikita ka ng maayos. Anong nagbago sa buhay mo? Siyempre, bukod sa financially, in a good shape talaga ako. Kasi dati, hindi ako okay na asawa. Sa asawa ko noon, parang alcoholic, ganyan. Nagagawa ko dating masaktan yung misis ko. Nagbago. Parang nag-evolve ako nag-matured na. Ang daming tao, hindi nila alam alcoholic sila. Nagsisimula yon sa barkada. Umiinom ka kasama ng kaibigan or pag malungkot ka. Anong napansin mo sa pagkatao mo nun? Buntis yung wife ko nun. Wala pa nga kami pera nun. Tapos parang gusto ko uminom. Parang sasabi ko, magpapapunta ako ng kaibigan sa bahay. Inom kami. Parang hindi ko kayang walang alak ng pag magkikwentuhan. Kailangan pag magkikwentuhan tayo, kailangan papabili. Kasi pag wala ng alak, uuwi na tayo. Tapos pag nalalasing, inaawat niya ako, minit ulo ko. Tsaka parang meron akong budget lagi pang alak na sa pera ko. Yung 200 dito, iinom kasi kami bukas. Naglalaan. Nagamot ko siya. Paano mo nahinto yun? Ang daming nanonood ngayon siguro, yan ang problema nila sa boyfriend nila, sa asawa nila. Yung wife ko, lalayasan ako. Talagang, nag-tease siya noong una, pero sarang hindi niya daw niya kaya. Saka sa mga nagagawa ko hindi na maganda. Talagang kahit yung gamit, parang tinutulak ko na. Kasi nga, umiinit ulo ko, ganun. Cellphone, binabasa ko na. Tapos,
parang nagpa-realize sa akin na nakikita ko umiyak yung wife ko noon, hindi niya na kaya. Natauhan ako, ay, hindi na ako to, mali na to. Unti-unti, pero hindi biglaan. Siyempre, alam mo naman, hindi naman kagising mo kinabukasan, okay ka. That's very hard. Realization. Mahirap para sa wife ko, siya ang nahirapan. Kawawa siya. Kaya mahal na mahal ko yun kasi nagti siya. Hindi pa ako artista noon, talagang bad shape pa ako noon. Talaga. Walang-wala pa, ganun ugali ko. Nagti siya, nagstay siya sa akin. Yung realization, nangyari ba yun nung nasaktan mo siya? Oo, nangyari talaga. Nung nakita ko yung nagawa ko, hindi na tama. Hihingi ko talaga ng sorry sa kanya. Kumbaga, nung time na yun, kahit napatawad niya na ako, syempre, naaalala pa rin niya. So, kailangan mong gamutin yun. Kailangan, years mo siyang gawa ng mabuti, huwag mo na ulitin yun. Kasi kahit mag-sorry ka sa kanya, maaalala niya yun. Hirap din talaga. Pero malinaw, mahal mo talaga siya. Pero looking back, naisip mo ba bakit? Why did you need that before? Kasi feeling ko pag umiinom, masaya yung kwentuhan. Masaya lagi sa bahay. Ganon, inom. Yung pala, natutunan ko ito. Katulad ito, nung Pasko, New Year, mga ganyan. Hindi naman laging kailangan ng alak para maging masaya. At hindi nyo rin kailangan ng alak para lang magkwentuhan ng maganda. Kasi kami, ito, nakatutuwa ako sila Zeus pag coffee tayo. Isipin mo, all boys kami, nagko-coffee kami. Masaya naman pinagkikwentuhan namin. So, hindi naman required na all boys, kailangan alak iniinom natin. Hindi. Ngayon na ama ka na, you want to be a good husband and a good father. What's it like at home? Masasabi kong hindi pa ako successful sa career ko, hindi pa ako successful sa financially, sa future. Pero masasabi kong sa ngayon sa ito, successful akong asawa at saka ama. Kasi pag tinatanong ko yung mag-ina ko, mahal niyo ba ako? Mahal na mahal. Gusto niyo ba ako dito? Oo naman, ayaw namin wala ka. So nararamdaman ko, tapos lagi akong pinupuri ng asawa ko na pag naglalambing siya, ibang-iba ka na, nagbago ka na. So feeling ko, okay, successful na akong asawa. Sa anak ko rin, na nakakapag-provide naman ako, nabibigyan ko siya ng time, at nararamdaman kong mahal niya ako, sabi ko, okay, successful akong tatay. Kahit dun muna okay ako. Kahit sa malayo pa ako sa gusto kong goal, diba? Ang mga magulang mo, ang tatay at nanay mo, nakita na ba nila ang anak mo? Oo naman po, nakita naman nila. Yung mom ko, kakadalaw lang nitong past few months po. And ang tatay mo? Yun, medyo hindi kami in good term. Anong pangarap mo para sa tatay mo? Relasyon mo? Sana magbago siya. Ganun. Yun. Kasi nasabi ko ngayon sa isang interview ko na ang mga anak, mahalin nyo yung unconditional love dapat. Hindi investment ang mga anak. Nasasaktan kasi ako pag yun ang tingin sa akin. Parang, artista ka, dapat ganyan. Hindi ganun. Dapat mahal nyo ako kasi anak nyo ako. Yun yung gusto ko maramdaman. Umasenso ka na. Anong nagbago sa pagtrato sa'yo ng mga kapamilya mo? Nag-iba. Gumanda yung trato nila, pero alam mo, hindi pure yung intention. Kasi, lalo na pag sa mga probinsya, tingin nila sa artista, nag-guesting lang na ang laki na nakumita niyan. Kala nila, isang kanta lang namang ginawa mo dun, yun na yun, malaki na yung binayad sa'yo. Trabaho pa rin to, mahirap pa din. Diba? Nag-i-invest kami sa sarili namin. Pero kasi minsan nag-iiba yung tingin ng pamilya. Minsan, naisip na lang nila, kaya sila mabait sa'yo kasi may kailangan sila sa'yo. Diba? Which is, masakit yun para sa akin. Diba? Hindi lang sa akin, may iba rin ako mga kasama na nakakaramdam ng ganito. Anong pangalan yan? Kaya napo-fall ako sa'yo. Kimi lang, be! Ganun lang sila mag-welcome ng turista dito. May pelikula ka na natapos. Pag-usapan natin. Ay, yung comeback ni Enrique Hill, meron kami, I'm Not a Big Bird. Alam ko sa February papalabas to. Kasama ko sila Red at si Pepe Herrera. Palagi mo, bakit ka sikat sa social media? Ang dami mong fans. Masa siguro yung humor ko po. Yun. Sabi nila, mataba daw utak ko. Yung mga nagko-comment, ganyan, makulit. So, sabi ko, may maintain ko siya. At kaya naman ako hindi nahihirapan kasi wala naman ako pinoportray na tao. Yun talaga ako. Yung nga, sa totoo lang, hindi ko nga alam kung ano ako, singer, dancer, actor, host. Basta ang alam ko, artista ako sa Pilipinas. Yun. So, kahit anong paggawa sa akin, gagawin ko po. Pero bakit ang serious mo today? Nadadala ako sa mga tanong eh. Sa tanong ba? Naalala ko lang. Ang serious mo pag ini-interview, pero nakakatawa ka. Siyempre, bit-bit eh. So ano ang pangarap mo ba? Maging Daniel Padilla? Di naman. Wala, okay naman ako. Basta siguro, siyempre yumaman. Diba? Kasi pag mayaman, gusto kong makapag-travel, kasama yung mag-ina ko. Yun, kahit anong work. Basta gusto ko naman yung ginagawa.
Oh, masipag ka eh. Sipag. Ayoko na masyadong mamili, masama naman. Sobra na yung blessings na binigay. Pero Okay. dito sa pinagdaanan, kagaya ng sinabi ko, kung di mo pa kaya tumulong sa parents mo o sa mga kaibigan, huwag ka na lang maging pabigat. Malaking tulong na yun. Kesa tambay ka at pahingi ka. Kahit yung sarili mo lang, parang bring your own weight. Para magsikap ka talaga, magsipag ka. Then eventually naman, makakatulong ka na naman nun.